Magandang umaga sa ating lahat at ngayon ay aking ibabahagi kung ano nga ba ang wika, ang iba't ibang pagpapakahulugan nito, ang iba't ibang teorya sa pinagmulan ng wika at ang kaugnayan ng utak at ang wika. Ano nga ba ang wika? Para sa akin, ang wika ay ang ating kailangang gamitin o ginagamit natin sa pang-araw-araw natin upang ipahayag ang ating damdamin, emosyon, at ginagamit natin sa pakikipagkomunikasyon. Ayon naman kay Bienvenido Lumbera, parang hininga ang wika. Sa bawat sandali ng buhay natin ay nariyan ito. Palatandaan ito na buhay tayo at may kakayahang umugnay sa kapwa nating gumagamit din ito. Ayon kay Sapir, ang wika ay isang purong pantao at hindi likas na paraan ng pagpapahayag ng mga ideya, damdamin, at pagnanasa sa pamamagitan ng mga sistema ng mga voluntaryong tunog. At ayon pa sa kanya, ang hindi sinasadya at natural na mga sigaw o palahaw ay hindi maituturing na wika o hindi isang komunikasyon. At sinabi naman ni Noam Chomsky na ang wika ay ang likas na kakayahan ng mga katutubong nagsasalita upang maunawaan at bumuo ng mga gramatikal na pangungusap. Ang wika ay isang hanay ng may hangganan at walang hangganan na mga pangungusap o bawat may hangganan haba ay binubuo mula sa limitadong hanay ng mga elemento. Isinasaalang-alang ng kahulugang ito ng wika ang mga pangungusap bilang batayan ng isang wika. Maaring limitado o walang limitasyon ang mga pangungusap at binubuo lamang ng maliliit na bahagi. At ngayon, ating alamin ang mga teorya na pinagmulan ng wika. So maraming haka-haka tungkol sa pinagmulan ng wika. Bukod sa dami ng teorya ng iba't ibang tao, hindi pa rin maipaliwanag kung saan at paano o kailan talaga nagsimula ang wika. Tinatanggap ng mga dalubwika na hanggang sa ngayon ay wala pa ring katiyakan ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan nito. Isa itong palaisipang hanggang sa kasalukuyan ay hinahanapan ng patunay subalit nananatili pa ring hiwaga o misteryo. Teorya ang tawag sa siyentipikong pag-aaral ng iba't ibang paniniwala ng mga bagay-bagay na may mga batayan, subalit hindi pa lubusang napapatunayan. Iba't ibang pagsipat o lente ang pinanghahawakan ng iba't ibang eksperto. Ang iba ay siyentipiko, ang paraan ng pagdulog, at samantalang relihiyoso naman sa iba, may ilang nagkakaugnay at may mga ilan namang malayo ang connection sa isa't isa. At narito ang ibang teorya ng wika sa tulong ng at ang isang teorya ay ang teorya ng Tore ng Babel. Batay sa istorya ng Biblia, iisa lang ang wika noong unang panahon, kaya walang suliranin sa pakikipagtalastasan ang tao. Ngunit naghangad ang mga tao na higitan ang kapangyarihan ng Diyos. Naging mapagmataas at nag-ambisyosong maabot ang langit at nagtayo ng pagkataas-taas na tore. Mapanghas at mayabang ang mga tao, subalit pinatunayan ng Diyos na higit siyang makapangyarihan, kaya sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan, ginuho niya ang tore at ginawang magkakaibang wika ang bawat isa. Hindi na magkaintindihan at naghiwa-hiwalay ayon sa wikang sinasalita. Ito ay matatagpuan sa 11 kabanata ng Genesis. Ang pangalawa naman ay ang teoryang Bauwau. Ayon sa teoryang ito, maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa paggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Ang mga primitibong tao ay di umano ay kulang na kulang sa mga bokabularyong magagamit. Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natututunan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog na nilikha ng mga ito. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinatawag na tuko dahil sa tunog na nililikha ng nasabing insekto. Pansinin ang mga batang natututo lamang magsalita. Hindi ba nagsisimula sila sa panggagaya ng mga tunog, kung kaya't ang tawag nila sa aso ay aw-aw at sa pusa ay meow? Ngunit kung totoo ito, bakit iba-iba ang tawag sa aso? Halimbawa sa iba't ibang bansa, gaya ng
tunog na nililikha ng aso sa Amerikano man o sa China ay pareho lamang. At ang susunod ay ang teoryang dingdong. Kahawig ng teoryang bawwaw at nagkaroon daw ng wika ang tao ayon sa teoryang ito sa pamamagitan ng mga tunog na nililikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Ngunit ang teoryang ito ay hindi limitado sa mga kalikasan lamang, kung hindi ay maging sa mga bagay na likha ng tao ayon sa teoryang ito. Lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa, at ang tunog na iyon ang isang ginagagad ng mga sinaunang tao na kalaunay nagpabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. Tinawag din ito ni Max Muller na simbolismo ng tunog. At ang teoryang kuku. Unang natututong magsalita ang mga tao ayon sa teoryang ito. Nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa. Pansinin nga naman ang isang Pilipinong napabubulalas sa sakit. Hindi ba't siya'y napapaaray, samantalang ang mga Amerikano ay napapa-ouch? Anong naibubulalas natin kung tayo ay nakakadarama ng tuwa, ng sarap, ng takot? Pare-pareho ba tayo? At ngayon ay ang teoryang Yoheho, pinaniniwalaan ng lingwistikang si Diamond sa Berel 2003 na ang tao ay natututong magsalita kung maging mano ng kaniyang persang pisikal. Hindi nga ba't tayo ay nakalilikha ng tunog kapag tayo ay nag-e-exert ng persa? Halimbawa, anong tunog ang nililikha natin kapag tayo ay nagbubuhat ng mabibigat na bagay, kapag tayo sumusuntok o nangangarate, o kapag ang mga ina ay nanganganak? At ang susunod ay ang teoryang tata. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao sa kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginagaya ng dila at nagiging sanhi ng pagkatuto ng taong lumilikha ng tunog at kalaunay nagsasalita. Tinatawag itong tata sa wikang Pranses, at ito'y nangangahulugang paalam o goodbye, sapagkat kapag ang isang tao naman ay nagpapaalam ay kumakampay ang kamay ng pababa at pataas, katulad ng pagbaba at pagtataas na galaw ng dila kapag binibigkas ang salitang ta-ta. Ang susunod ay ang teoryang lala. Ito ay mga persang may kinalaman sa romansa at ang salik na nagtutulak sa tao upang magsalita. Ang susunod ay ang teoryang tararabumdeay. Likas sa mga sinaunang tao ang mga ritual. Sila ay may mga ritual sa halos lahat ng gawain, tulad sa pakikidigma, pagtatanim, pag-aani, pangingisda, pagkakasal, pagpaparusa sa nagkasala, panggagamot, maging sa paliligo at pagluluto. Kakibat ng mga ritual na iyon ay ang pagsasayaw, pagsigaw, alikantasyon, o mga bulong. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nililikha sa mga ritual na ito, na kalaunay nagpabago-bago at nilipatan ng iba't ibang mga kahulugan. Mayroon pa akong isang teorya na nabasa na teoryang mama. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa mga pinakamadadaling pantig ng pinakamahalagang bagay. Pansinin nga naman ang mga bata sa unay hindi niya masasabi ang salitang mother. Ngunit ang unang pantig na nasasabing salita ay ang pinakamahalaga di umano. Una niyang nasasabi ang mama bilang panumbas sa salitang mother. Ano nga ba ang mga bahagi ng utak ang ginagamit para sa wika? Una ay ang Broca's area. Ang wika ay tao ay matagal nang pinaniniwalaan na kinokontrol ang dalawang pangunahing seksyon ng kaliwang hemisphere ng utak, ang lugar ni Broca at ang lugar ni Wernicke. Ang bawat lugar ay pinangalanan para sa ika-19 na siglong manggagamot na natuklasan ang papel nito sa
komunikasyon. So, ayan, si Broca's area, si Dr. Piera Borca, ang neurosurgeon Frances ang nagpangalan dito kung bakit naging Broca's area. Ito ay matatagpuan sa kaliwang frontal cortex ng utak. Pinapadali nito ang produksyon ng pagsasalita na gumagawa ng mga unang signal ng motor na kumokontrol sa mga vocal cord, dila, diaphragm at iba pang bahagi. At ang Wernicke's area, ang pinangalanan sa German neurologist na si Dr. Karl Wernicke. At ito ay matatagpuan sa dulo ng temporal na umbok ng utak. Ang lugar na ito ay para sa receptive language, ang kakayanang makatanggap ng komunikasyon sa pamamagitan ng pangitain at pandinig. Ayan, ang Broca's area ay para sa pagproseso ng wika o production language. Para sa Wernicke's area ay sa language comprehension o sa pangunawa. Ang arcuate fasciculus ay koneksyon sa pagitan ng Broca's at Wernicke's, at angular ang nagko-convert ng visual stimuli into auditory stimuli or vice versa. Ito ay ang kakayahan nating magsulat at bumasa. So, ayan po. Ito ang nag-uugnay sa Wernicke's at Broca's area. Ito po ating makikita. Ito ang arcuate fasciculus ang siyang nag-uugnay sa dalawang ito at ang ating angular gyrus. At ngayon ay ating pag-aaralan ang tungkol sa ponolohiya at morpolohiya. Ang ponolohiya po ay isang antas na sa pag-aaral tungkol sa wika. Ang pono ay may ibig pong sabihin galing sa salitang Ingles na phone na nangangahulugang tunog at lohiya na nangangahulugang pag-aaral. Ang ponema po ang pinakamaliit na unit ng tunog na nagiging makabuluhan kapag nag-iiba ang kahulugan ng salitang binibigkas. Halimbawa po ay pasa at basa ay nag-iiba ang kahulugan kapag binabasa, katulad ng pala at bala at marami pang iba. At ang morpolohiya naman ay ang pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at ng pinagsama-sama na ang mga ito upang makabuo ng salita. At ngayon naman, ating pag-aaralan ang iba't ibang teorya sa pagkatuto ng wika o paano nga ba natututuhan ang wika. At dito makikita natin mamaya ang iba't ibang teorya, ang teoryang behaviorism, teoryang innatism, teoryang cognitive at teoryang makatao. Hindi mapasusubalian ang naging papel ng pag-aaral ng psikolohiya hinggil sa proseso ng pagkatuto. Malaki ang naging impluwensya ng mga teoryang behaviorism o behaviorist, innative, at cognitive hinggil sa mga kinagawiang paraan sa pagkatuto ng wika. Ang teoryang behaviorism kung saan ang mga bata ay naniniwala ang mga bata ay pinanganak na may kakayahan sa pagkatuto at ang kanilang kilos at gawi ay maaaring hubugin sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanilang kapaligiran. Si Boris Frederick Skinner o si B.F. Skinner, ang isang Amerikanong psikologong behaviorist, author, inventor at pilosopong panlipunan. Siya ang proponent sa teoryang behaviorism. At ayan ang teoryang cognitive. Ayon sa pananaw ng teoryang cognitive, ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko kung saan ang nag-aaral ng wika ay palaging nangangailangang mag-isip at gawing may saysay ang bagong tanggap na impormasyon, alamin ang pumapailalim na tuntunin at mailapat ang mga ito upang makabuo ng orihinal na pangungusap. At sa ganitong pananaw, tungkulin ng guro ang paglalahad ng mga bagong impormasyon kung saan ang mga impormasyong ito ay maiuugnay ng mga mag-aaral sa kanilang umiiral na istrukturang pangkaisipan at sa kanilang dating kaalaman. At ang teoryang cognitivist ay palaging nakapokus sa kaisipan at pagkatuto ng isang aktibong prosesong
pangkaisipan. At ang susunod ay ang teoryang innative na naniniwala ang pagkatuto ng wika ay may likas ng salik. At ngayon ay ating alamin ang language acquisition device ni Noam Chomsky. Language sets us apart. Other animals communicate, but they don't have anything approaching the sophisticated grammar of human languages. How is it that we learn to speak and think in language so easily? Young children become adept in a new language very quickly. Since the dawn of philosophy, thinkers have argued about whether or not we have innate ideas, whether we are born knowing things as Plato believed, or rather as John Locke and other empiricists argued, the mind is a blank slate on which experience writes. An American linguist, Noam Chomsky, gave a twist to this debate in the 1960s by demonstrating that children learning to speak just don't have enough information to form the complex grammatical maneuvers that allow them to generate unlimited new and original sentences. Yet they do so with ease. There's a poverty of stimulus. Something else must be going on. Chomsky's hypothesis was that there are inborn structures in our brain, what he called a language acquisition device, or LAD, which gives us a natural propensity to organize the spoken language that we hear in various grammatical ways. Without that, we couldn't get started as language learners. If he's right, language structure is hardwired as a kind of universal grammar. Our slates have been written on before we emerged from the womb. At ang tabula rasa ni John Locke ay ang teoryang nagpapaliwanag na ang utak ng tao ay blanko at ang wika ay unti-unti lamang natututuhan ng tao habang ito ay nakikipag-ugnayan sa kaniyang kapaligiran at nakikihalubilo sa mga taong kasama sa lipunan. At ang teoryang makatako na kung saan ang teoryang ito ay sa pagkatuto ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga salik na pandamdamin at emosyonal. Ito ay nananalig na ang pagtatagumpay sa pagkatuto ay mangyayari lamang kung angkop ang kapaligiran, may kawilihan ang mga mag-aaral, at may positibong saloobin sila sa mga bagong kaalaman at impormasyon. Wait, stop, look, watch, and listen. Ngayon, ating panonoodin si Rafa upang ibahagi sa atin ang monitor model ni Krashen. Handa na ba kayo? Hello, this is Rafael. Today, we are talking about the 5 hypotheses of Krashen's theory of second language acquisition. This theory consists of 5 main hypotheses. Number 1, the acquisition learning hypothesis. Number 2, the monitor hypothesis. Number 3, the input hypothesis. Number 4, the effective filter hypothesis. And number 5, the natural order hypothesis. The acquisition learning hypothesis. According to Krashen, there are 2 independent systems of foreign language performance. Number 1, the language acquisition, and number 2, the language learning. The language acquisition is the product of a subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire their first language. It requires meaningful interaction in the target language, that is, natural communication. Here, speakers are concentrated not in the form of their utterances, but in the communicative act.
The language learning. It is the product of formal instruction, so it is a conscious process which results in conscious knowledge about the language. For example, knowledge of grammar rules. It is necessary to say that a deductive approach in a teacher-centered setting produces learning, while an inductive approach in a student-centered setting leads to acquisition. The monitor hypothesis. It explains the relationship between acquisition and learning and defines the influence of the latter on the former. According to Krashen, the acquisition system is the utterance initiator, while the learning system performs the role of the monitor or the editor. This monitor acts in a planning, editing, and correcting function where three specific conditions are met. The three specific conditions are sufficient time, focus on form, and knowledge of the rules. So, the role of the monitor it is to correct deviations from normal speech and to give speech a more polished appearance. Krashen also identifies language learners with regard to monitor use. He distinguishes those learners that use the monitor all the time over users, those learners who have not learned or who prefer not to use their conscious knowledge on their users, and those learners that use the monitor appropriately, optimal users. Usually extroverts are on their users, while introverts and perfectionists are over users. Lack of self-confidence is frequently related to the overuse of the monitor. The input hypothesis. It is Krashen's attempt to explain how second language acquisition takes place. According to this hypothesis, the learner improves and progresses along the natural order when he receives second language input, that is, one step beyond his current stage of linguistic competence. Here, we discover that natural communicative input is the key to designing a syllabus. The affective filter hypothesis. This hypothesis says that a number of affective variables play a facilitative but no causal role in second language acquisition. These variables include motivation, self-confidence, anxiety, and personality traits. Krashen claims that learners with high motivation, self-confidence, a good self-image, a low level of anxiety, and extroversion are better equipped for success in second language acquisition. On the contrary, low motivation, low self-esteem, anxiety, introversion, and inhibition can raise the affective filter and form a mental block that impedes language acquisition. So, for acquisition to take place, positive affect is necessary but not sufficient on its own. Natural order hypothesis. This hypothesis suggests that the acquisition of grammatical structures follows a natural order, which is predictable. For a given language, some grammatical structures tend to be acquired early while others late. This hypothesis also accounts for students' mistakes and errors. That is, students make mistakes when the structure used has not been completely acquired. However, students can use their learned competence to modify their production. So, the best way to correct a student's mistakes is to provide more input containing the structure in question. We must, then, take into consideration that we don't need to change the order of presentation of language items. In fact, Krashen suggests that we present the language without any conscious effort to organize it. On the contrary, he recommends a syllabus based on topics, functions, and situations. The silent period.
This is a receptive moment in which learners acquire some language knowledge by only listening and understanding without producing. Here, it's important not to pressure students to speak. After a while, they should begin to speak making sense. When the student is ready to speak, that's when the silent period for that student will end. At this point, the student will have the confidence to participate orally in class, but will still make mistakes when speaking. Conclusion. It is necessary to know the theories to improve our practices. It is always important to start a meaningful interaction in the target language by means of natural communication. Comprehensible input is necessary for the acquisition of the language. Knowing aspects like the silent period give us an idea to understand the student's process of learning and motivate them. All these aspects will help us to plan our class, get the most out of the situation, and do it in a natural way. Thanks for watching. If you liked the video, please give me a big thumbs up. Hello, this is Rafael. Today, we are talking about the 5 hypotheses of Krashen's theory of second language acquisition. This theory consists of 5 main hypotheses. Number 1, the acquisition learning hypothesis. Number 2, the monitor hypothesis. Number 3, the input hypothesis. Number 4, the effective filter hypothesis. And number 5, the natural order hypothesis. The acquisition learning hypothesis. According to Krashen, there are 2 independent systems of foreign language performance. Number 1, the language acquisition, and number 2, the language learning. The language acquisition is the product of a subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire their first language. It requires meaningful interaction in the target language, that is, natural communication. Here, speakers are concentrated not in the form of their utterances, but in the communicative act. The language learning. It is the product of formal instruction, so it is a conscious process which results in conscious knowledge about the language. For example, knowledge of grammar rules. It is necessary to say that a deductive approach in a teacher-centered setting produces learning, while an inductive approach in a student-centered setting leads to acquisition. The monitor hypothesis. It explains the relationship between acquisition and learning and defines the influence of the latter on the former. According to Krashen, the acquisition system is the utterance initiator, while the learning system performs the role of the monitor or the editor. This monitor acts in a planning, editing, and correcting function where 3 specific conditions are met. The 3 specific conditions are sufficient time, focus on form, and knowledge of the rules. So, the role of the monitor it is to correct deviations from normal speech and to give speech a more polished appearance. Krashen also identifies language learners with regard to monitor use. He distinguishes those learners that use the monitor all the time over users, those learners who have not learned or who prefer not to use their conscious knowledge under users, and those learners that use the monitor appropriately, optimal users. Usually extroverts are under users, while introverts and perfectionists are over users. Lack of self-confidence is frequently related to the overuse of the monitor. The input hypothesis. It is Krashen's attempt to explain how second language acquisition takes place.
According to this hypothesis, the learner improves and progresses along the natural order when he receives second language input, that is, one step beyond his current stage of linguistic competence. Here, we discover that natural communicative input is the key to designing a syllabus. The affective filter hypothesis. This hypothesis says that a number of affective variables play a facilitative but no causal role in second language acquisition. These variables include motivation, self-confidence, anxiety, and personality traits. Krashen claims that learners with high motivation, self-confidence, a good self-image, a low level of anxiety, and extroversion are better equipped for success in second language acquisition. On the contrary, low motivation, low self-esteem, anxiety, introversion, and inhibition can raise the affective filter and form a mental block that impedes language acquisition. So, for acquisition to take place, positive affect is necessary but not sufficient on its own. Natural order hypothesis. This hypothesis suggests that the acquisition of grammatical structures follows a natural order, which is predictable. For a given language, some grammatical structures tend to be acquired early while others late. This hypothesis also accounts for students' mistakes and errors. That is, students make mistakes when the structure used has not been completely acquired. However, students can use their learned competence to modify their production. So, the best way to correct a student's mistakes is to provide more input containing the structure in question. We must, then, take into consideration that we don't need to change the order of presentation of language items. In fact, Krashen suggests that we present the language without any conscious effort to organize it. On the contrary, he recommends a syllabus based on topics, functions, and situations. The silent period. This is a receptive moment in which learners acquire some language knowledge by only listening and understanding without producing. Here, it's important not to pressure students to speak. After a while, they should begin to speak making sense. When the student is ready to speak, that's when the silent period for that student will end. At this point, the student will have the confidence to participate orally in class, but will still make mistakes when speaking. Conclusion. It is necessary to know the theories to improve our practices. It is always important to start a meaningful interaction in the target language by means of natural communication. Comprehensible input is necessary for the acquisition of the language. Knowing aspects like the silent period give us an idea to understand the student's process of learning and motivate them. All these aspects will help us to plan our class, get the most out of the situation, and do it in a natural way. Sa kabila ng iba't ibang pagpapakahulugan ng wika, teorya at ugnayan nito, ako pa rin ay naniniwala sa ang teorya ng Babel, na kung saan ito ang pinagmulan ng wika, sapagkat ito ay nagbibigay ng interesanteng pananaw sa kung paano nag-e-evolve ang iba't ibang wika sa mundo. Ito ay nagbibigay daan para sa pag-unawa sa kahalagan ng komunikasyon at kung paano ito nakaaapekto sa ating ugnayan sa iba. Ang pagtanggap sa teorya na ito ay hindi nangangahulugang kailangan nating maniwala sa literal na kwento ng teorya ng Babel na nakasaad sa Biblia. Sa halip, ito ay maaaring gamitin bilang isang metafora para sa
pagkakabuo ng iba't ibang wika at kultura sa buong mundo. Sa dulo, ang pagtanggap o hindi pagtanggap sa teorya ng Babel ay isang personal na desisyon. Ang mahalaga ay ang ating pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang wika at kultura na nagpapayaman sa ating buhay at ugnayan sa iba. Hanggang sa muli, paalam!